May bata na namang malikot. Didi. Ako na daw. Di ba na dulo? Ako na. While at Easter, the September and November Later. Yesterdays, this is my Hi guys! Welcome and welcome back to my vlog. This is Jess and today is February 1st, 2026. So samahan nyo na kami mag-get ready with us dahil a-attend kami ng O-taking with my mom. Kwento ko lang guys, si mama ay galing pa ng Bicol and pumunta talaga siya dito sa Manila to attend my O-taking ceremony dito sa SMX Convention Center at MOA. At kasama niya din pala yung kapatid kong bunsong lalaki na si Jimwell at sinundo ko sila guys sa PTEX dito sa Parañaque. Grabe, natagalan talaga yung biyahe nila guys kasi inabot na kami ng 10 AM in the morning. Nakarating na kami dito sa boarding house namin. At umalis nga sila guys ng Bicol ng 4:30 in the afternoon. At akalain nyo yun guys, dumating sila dito sa amin, dito sa boarding house mismo namin ng 10 AM. So bali ang traveling time nila is almost 18 hours. Grabe 'di ba? At habang kinukulot ko nga guys dyan si mama, talaga namang natatanggal yung saksakan nitong hair curler na nabili ko lang sa Black App. Kaya naman to the rescue kaagad itong partner ko para mas mapabilis itong ginagawa namin ni mama. So nilagyan niya na nga lang yan guys ng electrical tape at itinali niya dyan sa saksakan. Medyo maluwag nga yung nabili kong adapter dyan kaya ito yung naisip naming paraan. At nung naging okay na nga guys yung saksakan dito, tinuloy ko na yung pagkulot ko dyan kay mama. Grabe, ang ganda talaga ng hair curler na tong nabili ko sa Black App kasi napaka-convenient niyang gamitin. Easy lang siya and hindi pa nga isang oras tapos na talaga yung pagkukulot ko dyan sa buhok ni mama and sobrang ganda and satisfying talaga yung results. Sabi ko nga guys, ako na lang talaga yung magkukulot at mag-aayos kay mama para hindi na kami magbayad pa sa salon. At kung kukuha pa nga ako ng makeup artist na mag-aayos sa amin ni mama ay talagang magagastusan pa nga ako kaya ako na lang yung gagawa. Since marunong na din naman ako at meron din naman akong alam sa pagme-makeup at pag-aayos ng buhok. Hindi man nga ako expert sa pagme-makeup pero sa mga ganitong sitwasyon na kailangan talaga natin yung skills na natutunan natin ay talagang makaka-minus na tayo sa gastos. Hindi man nga yung sobrang bongga pero kahit konti ay meron naman tayong ibubuga for the go. Bibilisan ko na nga yung pagkukulot ko dito guys kay mama kasi ako pa yung susunod. At 1 PM nga yung schedule namin for O-taking. Bibilisan ko na nga to kasi may bata na namang malikot. Sinasabihan niya nga si mama na wag na siyang magpakulot kasi hindi naman daw maganda. At ayan nga, inamoy-amoy niya pa. Yan nga pala guys, yung kapatid kong bunsong lalaki na kasama ni mama na bumiyahe pa mula Bicol hanggang dito sa Manila. Tuwang-tuwa pa siya dyan ngayon pero mamaya tingnan nyo kung ano yung itsura niya. At nang matapos na nga kaming magkulot dyan guys, ay gagamitan ko lang siya ng spray net para naman hindi siya mukhang buhaghag at talagang maging long lasting ang curl niya buong maghapon. Ang gagamitin kong setting spray dito guys ay nabili ko lang din sa Black App. Sobrang convenient na talaga ngayong panahon kasi kahit anong gusto mo na ma-order sa online ay makikita mo at makukuha mo kaagad kapag around in Manila ka lang. Ganitong design na nga lang ang gagawin ko sa buhok ni mama para mas ma-define pa yung mukha niya at walang masyadong sagabal na buhok sa mukha niya. At nung tapos na nga ako kay mama ay yung sarili ko naman yung inintindi kong kulutin.
Inayos ko lang pala yung pagkakahati ng buhok ko at nilagyan ko na rin siya ng oil. At dyan nga guys ay dinidamo ko sa kanya kung paano ko ginagawa yung pagkulot para naman aware siya. Kasi nga gusto kong magpatulong sa kanya at para mapadali yung mga ginagawa ko kasi anong oras na din. Habang dinidemo ko sa kanya ay talagang nakatitig lang siya at ito na yung ginawa niya sa akin. Pagdakol-dakol na. Long preso uno so diri. Dapat sa Kung sa ariyan mo binutang yan, ano, paadto yan birik. ngarag niya di, bubutang ngarag niya di. Diyan sa kaliwa. Ay, hinda. Yan. Paluwas man. Wala na didi. Ako na daw. Di ba na dapat last ball. Ako na ka nandun. Stress. Nagaluwas. At dito nga guys, kinuha ko na lang sa kanya yung hair curler kesa may stress pa ako sa mga pinagagawa niya sa buhok ko. Ang sabi ko nga sa kanya, i-assist niya na lang ako at hawakan niya na lang yung mga nakulot kong buhok para hindi na siya mahagip ng curler. Effort nga din siya na tulungan ako dyan kasi nahihirapan talaga ako kasi hindi ko talaga nakikita yung pag-curl ko dito sa buhok ko kasi wala kaming malaking salamin. Bibilisan ko na nga to guys kasi babiyahe pa kami papuntang MOA at baka nga traffic. A few moments later. At dito nga guys ay medyo na-stress na nga ako kasi hindi ko talaga nakukuha yung gusto kong kulot. Mahirap na nga siyang suklayin dyan guys kasi in-spray niya na nga yan ng spray net para tumigas na kaagad. Ang gusto ko nga pagkakulot ay yung medyo wavy lang yung dulo para medyo flawless lang tingnan. Pero kasi nga, ini-spray ng spray net at medyo matigas na siya, hindi na talaga siya masuklay. At wala na nga akong oras na ulitin pa to kasi baka malate na kami sa schedule namin sa MOA. Kaya imbis na magsayang pa ng oras ay ginawa na lang talaga namin ang paraan ng partner ko. At kahit nga papano ay naging okay din yung kinalalabasan niya. 2,000 years later. At nagtatanong na ngayong kapatid ko kung malapit na daw kami sa venue kasi nga nahihilo na daw siya at hindi siya sanay sa aircon. Nakalimutan din ni mama na painumin siya ng anting-anting niyang Bonamine para hindi na siya mahilo at makatulog lang kaagad. At ilang minuto pa nga ay ganito na ang itsura niya, mukhang hilong-hilo na talaga siya at pinipigil niya lang. Dito nga kaming tatlo sa backseat at dito naman sa unahan sa may driver's seat si Jordan. Pag kita sanay ka sa luwas na hindi ka malibong. Ang sabi ko nga sa kanya ay talagang tumingin na lang siya sa labas para hindi siya mahilo. At mukhang nag-i-enjoy naman nga siya na tumingin sa mga sasakyan dito sa kalye. First time niya nga din palang pumunta dito kaya talagang naninibago siya sa mga sasakyang nakikita niya. At bago ko pa nga makalimutan, ito na pala yung final look na nagawa ko. At this point nga talagang nililibang niya na lang yung sarili niya para hindi siya masuka. Kaya pa? Medyo pag-aiwan ka daw. Sabi nga ng partner ko ay mag-connect na lang siya ng wifi or ng hotspot para malibang siya maglaro. At nang makapaglaro na nga siya dyan, ay hindi niya talaga kinaya yung biyahe papuntang MOA kaya naman talagang nagsuka na lang siya. An eternity later. At dito nga guys, dahil mag-aalaunan na, pinag-start na kami magpila at pumunta na dun sa venue. Tingnan nyo naman guys, sa sobrang dami na mag-OOTK ngayon, lampas 1,000 attendees kasama na yung mga proud parents and mga friends, talagang punong-puno na dito. At dito nga guys, kasama ko si mama papunta na dun sa venue at hinahanap ko na rin yung makakasama ko na friend na si Ruby. Ang usapan nga namin guys ay talagang magkatapos
nagtatabi lang kami sa upuan para may kakilala din kami. At ayan na siya. Wow! Makwento ko nga lang pala guys, si Ruby pala ay isang classmate ko nung college. Same school din kami at same dates of exam din kami nag-take. Kaya talaga namang nakaka-proud kasi ngayon hawak na namin ang isang pin na talaga namang pang forever. Hindi nga talaga namin akalain na ngayong araw mismo ay magiging certified licensed professional teacher na kami. Akalain niyo yan guys na sa almost 122,000 plus na examinees noong September at November takers ay isa kami sa mga mag-a-attend ng oath-taking ceremony ngayon dito sa SMX Convention Center. At kahit nga guys, malaki itong venue namin, ay punong-puno talaga siya ng mga attendees. Tingnan nyo naman. Sobrang gaganda nga ng mga outfitan ng mga tao dito kasi lahat kami ay parang nakasuot ng Filipiniana at barong. Nung malayo pa nga yung event na to guys, ay talagang napaisip pa ako kung ano talaga yung susuotin ko kasi ang nakalagay doon sa invitation or doon sa ticket, dapat naka-corporate attire. Kaya naman, napasearch na ako sa Google kung talaga ba ang Filipiniana ay corporate attire na dito sa Pilipinas. At yun nga guys, safe na. At dito nga, todo flex na ako ng binigay sa aming handbook para sa mga list of passers. Hanggang ngayon nga guys, ay hindi pa rin talaga ako makapaniwala na kasama talaga ako dito sa mga mag-o-taking ngayon. Dati nga ay pangarap ko lang to at talagang naiinggit pa ako sa mga classmate ko na mga nauna nang nakapasa. Naiisip ko pa nga lang yung mga pinagdaanan ko dati as a working student na nag-start ng first year college hanggang sa makatapos ako ng fourth year college. Grabe, iba pala talaga sa pakiramdam na yung sakripisyo mo noon ay talagang nagbunga na ngayon. Naaalala ko pa nga guys nung nagtatrabaho pa ako sa 7-Eleven. Panggabi ang shift ko noon at pang umaga naman ang pasok ko. Take note guys ha, malayo pa yon. So magtitake pa ako ng bus para makapasok pa ako sa school. Kaya ngayon nga ay talagang nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigay niya yung pangarap ko. Na kahit nga walang maayos na review dahil nga panggabi ang shift ko as a call center agent ay pinalad pa rin ako. At maraming salamat nga pala kay Sir Melvin Boracho Corner dahil sa review. And on stage is Honorable Rosita L. Navarro, our chairperson. It's a great day, blessed a moment, but momentous. What else? The first day of a new month. What it means to be an LPT. So if the pin is a circle, it's round. What does it say? The one who is wearing it has a well-rounded personality. Diba? Matalino, marunong, at higit sa lahat, mabait, honest, may integridad, etc. And that is the definition of a professional. Handang maglingkod. Ang yung nasa kanina, nakikita natin na PRC him. That is the meaning. But you can wear it only after you're taken that board exam, pass it, and taken Bangkok, Thailand. Who administered the September and November. Just listen to the numbers. Either you will be happy or maybe not only happy but jump. Tatalon. Agriculture and fishery arts. Agriculture, right? Right there. There. Okay. Home economics. Home economics. Right. At dito nga guys ay tinawag at pinatayo din kami by Major. Republic of the Philippines. And I impose this obligation upon myself, Impose this obligation upon myself, born of reservation, voluntarily and for purpose of obligation. I solemnly swear solemnly swear to the ethical standards and professional role of teachers in the Philippines and in the world.
and that I will faithfully discharge to the best of my ability the duties and obligations incumbent upon a legally authorized professional teacher. So help me God. Congratulations, you professional teacher. Ang husay mo. Nakapasa ka. Ang maligo ko. Natin. Nakapasa tayo. Everyone. MVP na tayo. A few moments later. Ops, baka makapiright pa. Dito nga guys ay kami lang talaga ni Ruby ang nagpin sa isa't isa. Ang sabi kasi ng guest speaker namin ay yung magkatabi na lang sa upuan ang magpipin sa isa't isa, at dahil nga yung guest namin ay malayo yung upuan, so kami na lang talaga. Hey!